hindi ibang tao ang darating. Kaya lang sa tuwing magkikita ako, gagawin ko ang gulo ni Yang Chen, Kai Wei, kasamang Kai. Gayunpaman, ang Kai Wei ngayon ay hindi nagsuot ng uniforme ng pulisya. Ang itaas na katawan ay isang puting niniting na jacket, ang malawak na bibig na bilog na leeg ay nagpapakita ng isang puting balat sa dibdib, na may kaunting taglagas at taglamig na sexy. Isang pares ng payat at katanji tanging mga binti na nakabalot sa isang pares ng maong. Gaya ng nakasanayan. Maiksi ang buhok. Ngunit nakasuot ng isang pares ng light brown na balat ng tupa na mataas ang takong na bota. Ang ugali ng buong tao ay hindi na ang magiting na babaeng pulis, higit na katulad ng isang malayang urban na puti manggagawa sa kwelyo. Kung ikukumpara sa simple at casual na dekorasyon sa bahay ni Lin Ruoxi, si Kai Wei ay nagbihis sa paraang ginagawang mas mababa ang kanyang hitsura sa hitsura ni Lin Ruoxi. Chairman Kai, talaga. Pambihira, pambihira. Medyo hindi natural ang ngiti ni Yang Chen. Nag-aalala siya na hindi na muling naghahanap ng gulo si Kai Wei. Noong linggo, ayaw niyang pumunta sa himpilan ng pulisya para magtala ng pahayag. Nakita ni Kai Wei ang nagbabantay na mga mata ni Yang Chen, at may kaunting kapansin-pansing pagkawala sa kanyang mukha. Napangiti siya ng mahina. Naparito ako para kausapin si Ruoxi tungkol kay Gao Guoxiong. Nang pag-isipan itong mabuti ni Yang Chen, naalala niya kung sino si Gao Guoxiong. Ang mayamang negosyanteng Singaporean ang gustong saktan si Lin Ruoxi sa kalagitnaan ng gabi. Nakakulong pa rin siya sa himpilan ng pulisya. Anong wala, anong gusto niyang gawin? Hindi pa kakawalan ni Yang Chen ang kasuklam-suklam na lalaki na gustong patulan ang ideya ng sarili niyang babae. Si Lin Ruoxi ay may bahagyang mas mabuting saloobin kay Yang Chen dahil sa mga gawain sa umaga. Mahina niyang sinabi. Gusto niyang aidmande ako ng kanyang abogado, at kakausapin niya ako tungkol sa susunod na legal na pamamaraan. Suka. Marahas na tinapik ni Yang Chen ang sofa. Ayokong mabaril siya agad. Mas mura. Naglakas loob siyang kasuhan ka, papatayin ko siya sa kulungan. Nakita ni Lin Ruoxi si Yang Chen na galit, ang kanyang puso ay medyo matamis, ngunit ang kanyang mukha ay malamig pa rin at sinabi. Anong kalokohan, pumatay ng isang tao, pumatay ng mga tao sa bilangguan, ikaw ba ay isang science fiction na pelikula? Tiningnan ni Kai Wei si Yang Chen sa kakaibang paraan. Nakipag-usap siya sa kanyang kapatid na si Kai Ning sa ilang mga nakaraang bagay. Malamang na naiintindihan na niya si Yang Chen. Naramdaman niya na kung talagang maglakas loob si Gao Guoxiong na sabihin kay Lin Ruoxi, baka patay na ito. Huwag kang mag-alala, gustong kasuhan ni Gao Guoxiong si Ruoxi, ngunit tumanggi ang kanyang abogado. Ngayon gusto niyang sabihin kay Ruoxi, ngunit kailangan niyang magtanong, ngunit siya ay isang negosyanteng Singaporean, at ang kaso ay napakalinaw, na handang tumulong sa kanya. Sa mainland, nakangiting sabi ni Kai. Bakit tumanggi ang abogado niyang Singaporean? Naguguluhan si Yang Chen. Bahagyang nagulat si Kai Wei. Hindi mo alam, super rich woman ang asawa mo. Hoy! Ang hirap pakinggan. Pinulupot ng magandang mukha ni Lin Ruoxi ang braso ni Kai. Bahagyang nag-isip si Yang Chen tungkol dito, at hindi napigilan ni Renjun na sabihin. Kung ang Brook baby, hindi mo bibilhin ang kanyang abogado. Si Lin Ruoxi ay medyo nahihiya. Sa harap ni Kai Wei, tinawag siya ni Yang Chen. Hindi siya maglakas loob na tumangala. Kakain din ang abogado. Mas malaki ang babayaran ko. Siguradong nakikinig siya sa akin. Naglalaro ka ng Gao Guoxiong. Si Yang Chen, pagkatapos ng lahat, si Lin Ruoxi ay makakahanap ng iba pang mga abogado, ngunit kinuha niya si Gao Guoxiong. Gusto niyang puntahan si Gao Guoxiong at ang lumang dugo ay naspray sa labas ng selda. Sino ang nagsabi sa kanya na tuparin ang tiwala ko sa kanya, at nawala ang jade ko sa lola ko noong panahong iyon, galit na sabi ni Lin Ruoxi. Iniisip ni Yang Chen ang isang pangungusap, ang lipunang ito, sapat na mayaman upang manalo sa demanda. Matapos magsalita ang tatlo, sa wakas ay natapos na ni Wang Ma ang tanghalian at dahan-daang inilabas ang pagkain.
Pamilyar din sina Kai Wei at Wang Ma sa isa't isa at malapit silang pumunta sa kusina para tumulong sa mga pinggan. Hoy, Miss Kai, ayaw mo. Yung mga bisita, paano ka mahihirapan? Magalang na sabi ni Wang Maria. Sinabi ni Kai yan. Hayaan mong mapagod si Wang Ma, wala akong ganitong lakas ng loob. Hoy, sabi mo, ako ay magiging isang tao, kung ano ang hindi mapapagod. Nakangiting sabi ni Wang Maria. Bumulong si Kai Wei sa tenga ni Wang Ma. Wang Ma, bumalik na ba ang taong iyon? Nang pakinggan ni Wang Ma ang taong iyon, ang kanyang ekspresyon ay bahagyang hindi natural, at sinabi niya. Miss Kai, ilang bagay na ang lumipas sa nakaraan, at walang nangyari. Ang mga tao ay matanda na, at ang aking memorya ay hindi masyadong maganda. Tumanggaw si Kai Yikiao. Ang ganitong uri ng bagay, ang mga babae ay palaging inaabuso. Ang pangungusap na ito ay tila sinasabi na si Wang Ma, ngunit tila sinasabi rin na siya ay nalilito din. Nang makitang mabait na nag-uusap sina Kai Wei at Wang Ma sa restaurant sa kusina, tumingin si Yang Chen kay Lin Ruoxi. Kung baby ang batis, makikita mo na mas matino si Direk Kai. Babae ka rin. Kailangan mong tulungan si Wang Maria. Mukhang walang ganoong ugali si Lin Ruoxi. Sa pakikinig kay Yang Chenyi, ang ilang mga tao ay hindi gustong sabihin. Bakit hindi ka pumunta ng mag-isa? Dahil lalaki ako, sabi ni Yang Chen. Hoy, macho man, ngumuso si Lin Ruoxi, ngunit nakapout pa rin, tumayo at tinulungan si Wang Ma na kumuha ng mga pinggan. Ang bahagyang sulyap ni Yang Chen, nakikinig lang ito sa sarili niyang mga salita. Para sa tanghalian, hindi na nag-usap ang apat ng magkatabi, dahil hindi na sila umiinom kaya naman mabilis silang natapos sa pagkain. Sa hapon, babalik si Kai Wei sa himpilan ng pulisya para mag-overtime. Pagkatapos ng lahat, ang Dongxing ay na-level na, at maraming mga underground order sa buong China Sea ang muling itatag. Magpapatuloy ang pagtutulungan ng pulisya ng gobyerno at ng Red Cross, kaya magiging abala si Kai Wei. Nang lumabas siya, nag-alinlangan si Kai Wei at nagsabi. Yang Chen, maaari ka bang lumabas at magsabi ng ilang salita ng mag-isa? Naghahanda si Yang Chen na umidlip sa sahig at narinig ang tanong ni Kai at tumanggo. Nagpaalam lang si Lin Ruoxi kay Kai Wei. Tingnan sina Kai Wei at Yang Chen para maiwasang makipag-usap sa kanilang sarili. May mga pagdududa sa mga mata, ngunit hindi masyadong nag-isip. Tulungan si Wang Ma na linisin ang mesa, kahit na ang aksyon ay napaka-clumsy. Ngunit hayaang masaya si Wang Maria. Si Yang Chen at Kai Wei ay lumabas ng bahay at nagtanong. Chairman Kai, hindi na ako muling mahihirapan. Si Kai Wei ay mukhang malungkot at mahinang nagsabi. Yang Chen, kahit na marami tayong hindi masayang nakaraan, ngunit maaari akong taos-pusong humingi ng tawad sa iyo, alam kong mali ako sa iyo. Kaya, nakikita na naranasan natin ang buhay at kamatayan ng magkasama. Ako mabuting kapatid ni Ruoxi, matatanggap mo ba ako? Tanggapin kita, napangiti si Yang Chen. Chairman Kai. Anong ibig mong sabihin dito? Parang naramdaman ni Kai Wei na malabo ang kanyang mga sinabi at namumula ang kanyang mukha. I mean, can you call my name? Don't always be Secretary Kai, Director Kai. It seems to be very good. Sa ganitong paraan, napagtanto ni Yang Chen na si Kai Wei ay taos-puso at pagkatapos ay nagpatuloy ng isang dialogue, medyo malupit. Well, tatawagan kitang Kai Wei. Salamat, kumikinang ang mga mata ni Kai na may kaunting tingin. Kung ganoon ay magkaibigan tayo, di ba? Well, friend, biglang naramdaman ni Yang Chen na napaka-cute din ng babaeng ito. Kung hindi family background, sa tansya niya, hindi naman talaga siya secretary. Kung tutuusin, simple lang siya. Masayang ngumiti si Kai Wei. I want to thank you too. Thank you for saving me last time. Kung hindi dahil sa'yo baka nabaril na ako. Kay Bureau. Nako, Kai Wei, hindi ka makakapagsalita ng walang kaparerikan, hindi kita nailigtas, kung ano ang pumatay sa akin na parang baril, hindi ko ito negosyo.
Napakurap si Yang Chen sa kanya. Alam ni Kai Yi at tinatago ang kanyang bibig. Alam ko, wala akong mangyayari. Mukhang nalutas ko ang isang buhol. Nang iwan ni Kai Yu ang orange na Audi, mas gamaan ang pakiramdam niya. Kailangang bumalik ni Yang Chen sa bahay, ngunit nakita niya si Lin Ruoxi na lumabas na may dalang maliit na bag ng itim na katad. Tumingin siya sa paligid at nagtanong, bakit ka wala? Oo, anong problema? Nahulog ang bag niya sa gilid ng sofa, nakalimutan niyang kunin, nakasimangot na sabi ni Lin Ruoxi. May ilang pagdududa si Yang Chen. Masaya ba ang babae, at maging ang mga bag na nakalimutan niyang kunin? Tignan mo kung ano ang importante sa bag niya. Sa ganitong paraan. Hindi maganda, paano ko iikot ang kanyang bag, sabi ni Lin Ruoxi. Ngumiti ng mapait si Yang Chen. Makapal at makapal ang tingin ng babaeng ito sa oras na ito. Hindi mo ako binabaligtad. Hindi, hinigpitan ni Lin Ruoxi ang bag at maingat na sinabi. Pupunta pa rin ako. Kung may importanteng bagay, kailangan kong ipaalam kaagad sa kanya na bumalik at kunin ito. Nang i-flip lang ito ni Lin Ruoxi, medyo na-relax siya. Walang mahalagang dokumento, mobile phone, at iba pa, na ibibigay sa kanya sa susunod, o hintayin na kunin niya ito. Pagkabalik ng dalawa sa bahay, nanood si Yang Chen ng TV at handa nang pumunta sa gusali para umidlip. Gayunpaman, binago ni Lin Ruoxi ang kanyang matingkad na puting damit na taglagas at kumuha ng isang light brown na bag at nagplanong lumabas. Nang makita ang costume ni Lin Ruoxi, hindi inakala ni Yang Chen na pupunta siya sa kumpanya, ngunit nang maisip niya si Gao Guoxiong, hindi niya maiwasang magtanong. Saan? Si Lin Ruoxi, na may suot na flat shoes, ay mahinang nagsabi. Hilhin din ang isang tao na pumunta sa isang lugar, ang hapunan ay hindi babalik, maaari kang kumain kasama si Wang Maria. Appointment. Medyo hindi komportable si Yang Chen, salamat sa araw, bakit hindi makipag-appointment sa kanyang sarili? Nang nasa labas na si Lin Ruoxi, bigla siyang bumaba at sumugod pabalik kay Yang Chen at sinabing, babae ito. Pagkatapos noon, tumakas siya na parang kuneho. Nang oras na para pumasok sa trabaho sa Lunes, matagal nang hindi nagdadala ng almusal si Yang Chen sa isang grupo ng magkakapatid na babae sa opisina. Kapag siya ay nagdadala ng maraming almusal sa opisina, nakaharap siya sa maraming mapang-akit na mga mata, na naging dahilan ng pagiging matagumpay ni Yang Chen. Kahulugan. Pagkatapos makipag-usap sa isang grupo ng Nivea Public Relations Officials, bumalik si Yang Chen sa kanyang upuan at binuksan ang computer. Pagkatapos ng mahigit isang linggo, ipinagpatuloy niya muli ang kanyang buhay sa laro. Si Zhao Hongyan ay nakasuot ng black waistcoat, grise cotton-pleated skirt, routed stockings na nakabalot sa double tui ng Han round bumps. Hakbang-hakbang kay Yang Chen, habang kinakagat ang pritong dumpling na may mantika, habang gumagamit ng kakaiba na katitig ang mga mata sa Yang Chen. Tiningnan ni Yang Chen ang kanyang magandang Nivea kasamahan mula sa ibaba pataas. Dapat kong sabihin na mula noong pamilya Yin Cloud, si Zhao Hongyan ay naging mas nagliliwanag. Ganito tignan mo ako, ayokong pumunta sa opisina para masaya. Nakangiting sabi ni Yang Chen. Sinulyapan siya ni Zhao Hongyan, at ang pink na mga daliri na may mamantika na mga mata, ang poster na ito ay napakahigpit. Saan ka ba naging busy sa napakaraming araw? Hindi mo alam kung may love sickness sa opisina natin. Akasha, nakangiting tumingin sa kanya si Yang Chen. Hindi kita sasabihin. Pumunta ka. Lumilipad si Zhao Hongyan sa mga ulap. Alam mo hindi, umalis ka nitong mga araw na ito, araw-araw akong dinadaanan ni Mingyu sister, titingin sa bakanteng upuan mo, makikita ko ito kapag malapit na ako. Mag-ingat ka. Liu Minggayo. Napangiti si Yang Chen sa puso. Ang Nivea na ito ay napaka-refresh sa oras na iyon, pagkatapos ng gabing iyon, bumalik siya sa kanya, siya mismo, ang dalawa ay walang gaanong gagawin, tila nangungulila pa rin siya sa kanyang sarili. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay naging abala ako, at sa totoo lang, ang puso ni Yang Chen ay isa ring normal na tao.
Imposibleng pangalagaan ang lahat ng Naive taong pinapahalagahan niya anumang oras. Ang lamig talaga. Isang maayos na Naive na naging konserbatibo sa loob ng halos 30 taon. Ay biglang nakatagpo ng isang lalaki na maaaring kumakayod, ngunit ang lalaki ay nawala sa loob ng 3 araw at 2, at hindi nakipag-ugnayan sa kanya, na gustong dumating upang hindi maligaya. Sigurado ka bang namimiss ako ni Mingyu ate, ayaw mo sakin? Nakangiting tanong ni Yang Chen. Si Zhao Hongyan ay tila sinasabing sentro, mas hindi natural ang mukha, ngunit pagkatapos ay ngumiti at sinabi. Oo, hindi mo alam, ngayon ako ay isang diborsyado na maliit, araw-araw, nag-iisa, nag-iisip, madaling araw. Teka, isang mabangis na lalaki ang pumutok sa puso ko, gusto mo bang subukan? Dahil natulala sa kaakit-akit na electric eye ni Zhao Hongyan, si Yang Chen ay talagang medyo manhid, at ang isip ay lumabas na may malasuklang dampi sa kanyang mukha. Napalunok siya ng lalamunan. Maglakas loob kang magbukas ng maan, maglakas loob akong pumasok. Ang ganitong uri ng bagay, Yang Chen ay hindi maaaring umatras, ang kanyang mga mata ay nagsimulang walisin walang prinsipyo. She Zhao Hongyan tinghilahin ang Ong Pu Kyun 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 Wu Wu Zui 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 30. Tila hindi kayang hawakan ni Zhao Hongyan ang diretso at agresibong mga mata ni Yang Chen. Ang kanyang puso ay kumakabog at humampos sa isang jump, kinakagat ang kanyang mga ngipin at nagmumura ng isang, say ghost, nag-squat pabalik sa upuan pagkatapos mag-squat sa palda. Sa oras na ito, isang puting sepis na palda. Itim na lace ko na medyas na si Liu Minggayo ay natapakan ang mataas na takong. Nainiugoy ang buong bahaging ton. Na may suot ng ngiti sa opisina, ang kanyang leeg ay napapalibutan pa rin ng maputlang purple silk ang tuwalya, ang kabuuan mukhang maliwanag at malambot ang tao. Ilang araw ko na itong hindi nakikita. Muling nakita ni Yang Chen si Liu Minggayo. Nararamdaman na ang taong Naive na ito ay tila kumupas sa isang patong ng mga nakakulong na kabibi. Ito ay nabasa ng ulan at mas nagliliwanag. Nakita ni Liu Minggayo si Yang Chen na papasok na sa trabaho, hindi masyadong nagbago ang ekspresyon niya, binati lang siya at naglakad pabalik sa opisina. Ang mas malamig. Mas may problema. Si Yang Chen ay mabilis na tumayo, na may ngiti sa kanyang bibig, pumunta sa opisina ng bibig, ang isang kamay upang suportahan ang maan sa pagitan ng mga silid, hindi hayaang isara si Liu Minggayo. Lumingon si Liu Minggayo at nakita si Yang Chen na nakatingin sa kanyang sarili na may ngiti sa kanyang mukha. Ang mukha ng malabong makeup ay tinina ng mga layer ng pulbos, at ang kanyang mga mata ay umiiwas. Anong ginagawa mo? May mga bagay na kailangang iulat kay Ministro Liu, seryosong sabi ni Yang Chen. Naniniwala sa iyo ang mga multo. Sinabi ni Liu Minggayo sa kanyang puso, ngunit sa pakikibaka, pinayagan si Yang Chen na makapasok sa opisina. Nang maisara ang agad itong nilock ni Yang Chen Shan. Inilagay lang ni Liu Minggayo ang bag sa mesa, at naramdaman ang isang pares ng malalakas na braso na yumuko ng mahigpit mula sa likuran. Ikaw. Nang inig ang puso ni Liu Minggayo at lumingon. Gusto lang magsabi ng ilang salita, at dumobol ang bukas na jaway. Aba! Isang mababang yin, huli na si Liu Minggayo para pigilan, lumuwag ang mga ngipin, at itinulak diretso ng dila ni Yang Chen. Ang dalawa ay gusot sa basaen. Lumipat si Yang Chen sa matambok na departamento ni Liu Minggayo sa isang kamay. Hinaplos mo ang pindong ng Snow Peak. Ang kabilang kamay ay sumunod sa kanyang slim bewang. Hinihimas ang tiyan sa kanyang ton, siya ay naglakad-lakad at nasiyahan sa Katanji tanging pakiramdam ng Ro, kaya't ang galit ni Yang Chen ay agad na sumugod. Nararamdaman ni Liu Minggayo na ang katawan at hininga ni Yang Chen ay lalong umiinit. At ang katawan ay malambot na parang tubig, ngunit hindi ito makatiis, ang buong katawan ay malutong at manhid, at ito ay malapit ng matuno. Yang Chen. Nag-aatubili na humiwalay si Liu Minggayo mula sa sensitibong balat ni Yang Chen ng kanyang sariling kulay rosas na leeg. Huwag. Huwag dito. Magiging. Gagawin. Being it is now. I don't care,
Sabi ni Yang Chen na may halong biro. Si Liu Minggayo ay sineseryoso, at sinimulang itulak si Yang Chen ng buong lakas. You can't do this. Hindi mo ba ako iniisip? Okay is good. Tumawa ng malakas si Yang Chen. Pagbibiro ko, seryoso kayong lahat, dapat present kayo, hindi lahat tayo nakikitang Zoomonkeys. Binitawan lang ni Liu Minggayo ang kanyang puso at sinampal ang ongpo ni Yang Chen. Bubuli lang kayo Naivey tao. Ilang araw na silang nawawala. Pagbalik nila doon lang nila malalaman na mura sila. Sinabi ni Yang Chen na may agrabyado. Sinasabi mo ba na wala kang masyadong pasanin? Paano mo ako masisisi ngayon? Ako, Liu Minggayo slogan, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng kapitan, pout, huwag masyadong lumayo. Ngumiti si Yang Chen at niyakap siya at tinapik ang likod ni Liu Minggayo. Okay, I am older than me. I am like a little sister. I can't make joke with you. I'm not been there for so many days. I care about you. I am not right, hehe. Sabi ko nga hindi ako mabuting tao, kaya hindi ito daya. Kung aktibong makipag-ugnayan ka sa akin, sigurado akong tumatawag ako. Go, ayaw kitang kontekan. Si Liu Minggayo ay hinawakan ni Yang Chen sa kanyang mga braso, at bahagyang ngumiti ang kanyang mukha. Kahit na ang taong ito ay talagang hindi isang magandang bagay, ngunit ito ay totoo rin, huwag mag-alala tungkol sa iyong sarili, kung ano ang kailangan mo, ay hindi isang simpleng pagtitiwala. Huminga ng malalim si Yang Chen sa katawan ni Liu Minggayo na parang asul na katawan, at may kaunting pananabik sa mga mata. Mingyu baby, paano kung maglaro ng isang laro sa opisina tulad namin? Wala kang suot na damit ngayon. Ngunit ito ay hindi masama, at least makakarating ka sa punto sa isang sulyap. Si Liu Minggayo ay hindi Huang Wei Naivey. Isipin ang masamang pag-iisip ni Yang Chen. Agad na unawain, ang tinatawag na laro sa opisina at kung ano ang kahulugan ng isang sampal sa mukha, si Zhao Yan na pula ay pinilipot ang braso ni Yang Chenro, para mamatay ka. Kung sakaling may makarinig, wala akong mukha upang makita ang sinuman. Tapos may kinakagat ka, wala ka bang dapat sabihin? Sabi ni Yang Chen, hindi niya talaga sinubukang maglaro ng rower sa opisina. Determinado si Liu Minggayo na huwag umasa dito. Ito ay ganap na hindi madaling bitawan siya. Umiling siya at ayaw pumayag. Walang magawa si Yang Chen. Talagang gusto niya ang taong ito Naivey. Bagamat marami siyang nagugustuhan Naivey tao, hindi niya pipilitin at pipilitin ang sinuman. Ito pa rin ang paniniwala ng isang lalaki. Bagamat alam ni Yang Chen na kung gagamit siya ng kaunting paraan, maaaring hindi makapagpigil si Liu Minggayo, ngunit aasa rin siya sa kanyang sarili, ngunit sumuko pa rin siya. Sa pagtingin sa kaakit-akit na Naivey lang sa harap ng kanyang mga mata, naramdaman ni Yang Chen na nakakalungkot na walang iwanan, at ang kanyang bibig ay ngumiti ng kakaiba. Hawak ang likod ng ulo ni Liu Minggayo, hindi siya makagalaw ng malaya at iniunat ang kabilang kamay. Mabilis na sinalo ni Yang Chen ang ilong ni Liu Minggayo kay Yao, upang hindi makahinga ng maayos ang ilong ni Liu Minggayo. Namangha si Liu Minggayo. Hindi ko alam kung ano ang ginawa ni Yang Chen. Gusto ng bibig ni Zhang na bitawan ni Yang Chen. Ngunit nagbukas lang ng cherry blossom, ang kamay ni Yang Chen na nakaipit lang sa ilong ay lumipat sa kanyang tagiliran, at ang asterisk ay umindayog sa bibig ng bibig. Tandang padamdam. Well. Dalawang flexible knuckle lang ang naramdaman ni Liu Minggayo, nanunokso ng malikot sa kanyang malambot na bibig, at ang sarili niyang pink na dila ay binitiwan ng pabalik-balik ni Yang Chen. Ito ay isang napakakasiya siyang pagpindot. Nararamdaman ni Yang Chen ang kanyang mga daliri sa isang mainit at mahalumigmig na espasyo, na nagsasandwich ng malambot at cute na maliit na bagay na gumagapang. Liu Minggayo mukha secho pula. Ito lubhang rich signal conditioning. Kaya na siya ay nahihiya, ngunit din malalim na dama ang kakaibang tinek, isang pares ng magandang tubig na nakatingin kay Yang Chen, galit at nahihiya, mayroon ding isang pagkawala. Hanggang sa malagutan ng hininga si Liu Minggayo, at nagsimulang umubo,
itinigil ni Yang Chen ang pagkilos ng masamang kasiyahan, at tumanggi na tanggihan ang pagiging tunay. Hayaan mong matuyo ang aking mga daliri, aalisin ko ito. Iniiwasan ni Liu Mingyu ang pagpapatuyo ng mga daliri ni Yang Chen, ibinoka ang kanyang bibig, at tiningnan si Yang Chen gamit ang kanyang mga mata. Binawi ni Yang Chen ang kanyang daliri at umupong tinapik ang mukha ng magandang babae. Mingyu baby, parang may potential kang mag-adjust. Maglakas loob kang gawin ito sa susunod, kakagaitan ko ang daliri mo, ngumuso si Liu Minggayo. Hindi mo, sa katunayan, magugustuhan mo ito, sabi ni Yang Chen na may ngiti. Sumulyap si Liu Minggayo kay Yang Chen na may ngiti at itinaas ang paa. Sinubukan niyang tapakan ang dulo ng sapatos ni Yang Chen, ngunit ayaw niya, maagang lumayo si Yang Chen. Aray! Bumagsak si Liu Minggayo sa hangin at tumapak sa sahig, at masakit ang kanyang takong. You are necrotic. Hindi ka pwedeng magpanggap na hindi ako papayag na lutusin ang gas. Reklamo ni Liu Minggayo. Hey! Instinctive reaction, agad na naisip ni Yang Chen na habulin si Liu Minggayo para tanggalin ang kanyang sapatos at ruro. Siya nga pala, ang beauty ro ay nakakaramdam ng maliit na mantika ng tuwi, ngunit ayaw niyang mag-vibrate ang telepono sa kanyang bulsa. Pagtingin sa telepono, tumingkayad si Yang Chen, ngunit agad niya itong kinuha. Tang, paano ko ako tatawagan? Ang kabilang partido ay si Tang Hao, si Tang Yan ay natahimik sandali sa telepono. Huling beses, salamat, mangyaring kumain, ngunit kamakailan ay nanganak sa ilang mga bagay, masyadong abala, kaya naantala. Libre ba ngayong gabi? Hindi inaasahan ni Yang Chen na anyayahan ni Tang Xin ang kanyang sarili sa hapunan. Nang maisip niya ang napakagandang pamilyar na sa tuwing magkikita siya, walang lakas na tumanggi si Yang Chen. Palaging may oras si Tang, syempre, mayroon akong maliit na tauhan, ngunit salamat hayaan mo akong kumain. Yang Chen, pwede ba? Huwag mo akong tawaging Tang, tawagin mo akong Tang Yan, mahinang sabi ni Tang. Biglang naalala ni Yang Chen na hiniling din ni Kai Wei sa kanya na huwag siyang tawaging kay Secretary 2 araw na ang nakakaraan. Mukhang ang mga taong Naive ay talagang walang magandang pakiramdam tungkol sa kanilang posisyon, at ngumiti ng masaya, well, Miss Tang Yan. Masayang tumugon si Tang Hao. I will contact you again after work, at ibababa muna ang tawag. Paalam. Ibinaba ni Yang Chen ang telepono at tumangala. Si Liu Minggayo na nasa kanyang harapan ay tinitigan ang kanyang sarili ng malakas na mata. Isa pang taong Naive na sinira mo, malamig na tanong ni Liu Minggayo. Napakamot ng ulo si Yang Chen. Anong kasabihan, paano mo tatawagan na sira? Alam mo naman na napakalinis ko. Lagi na lang akong spoiled sa mga taong Naive, ha, ha. Sinulyapan siya ni Liu Minggayo at tumalikod at naglakad pabalik sa pwesto para maupo. Pwede ka nang lumabas. Alam ni Yang Chen na naiinggit ang mga tao, mas mabuting umiwas sa malayo, kaya lumabas sila ng maan, at bago ang maan, gumawa sila ng kilos na tumawag. Mingyu baby, tandaan mo, on call. Tingnan si Liu Minggayo na kinuha ang lalagyan ng panulat para lumapit, si Yang Chen ay nagmamadaling isinaramaan. Nang oras na para umalis sa trabaho, tumawag muli si Tang Hao. Tungkol sa Yang Chen na kilala sa isang maliit na kalye sa silangan ng Zhonghai City. Bagamat hindi pa nakapunta roon si Yang Chen, mainam na tingnan ang mapa sa network upang maunawaan. Kaya may ilang nasa isip. Ibaba ang telepono nang may kaunting pananabik. Dahil hindi siya makakauwi para sa hapunan sa gabi, naisip kaagad ni Yang Chen na tawagan si Lin Ruoxi at ang kanyang ina na si Wang. Kung tutusin, nangako na siya kay Lin Ruoxi na bibigyan niya ito ng sulat kapag hindi siya uuwi mamaya. Pagkatapos ay dial ang mobile phone ni Lin Ruoxi, kinuha ito sa loob ng ilang segundo. May something ba? Mukhang abala si Lin Ruoxi, simpleng tanong. Pag-uulat sa aking asawa, hindi ako uuwi sa hapunan ngayong gabi, may humiling sa akin na kumain, tumawa si Yang Chen. Natahimik sandali si Lin Ruoxi at nagtanong. Hindi magiging Tang Yan. Yang Chen ni.
Paano niya nalaman? Ngunit sa pagbabalik tanaw, tila hiniling siya ni Tang Yan na kumain. Narinig ito ni Lin Ruaxi sa simula, at pagkatapos ay hinikayat na wala siyang intersection kay Tang Yan, at hinayaan niya ang kanyang sarili na hawakan ang iba. Mga babae, huwag mong hawakan si Don Juan. Hindi nilayon ni Yang Chen na itago, nahihiyang ngiti, oo, dahil nangako ako, kailangan kong umalis. Matagal na bamantong hininga si Lin Ruaxi. Hinding-hindi ka makikinig sa akin kahit minsan, ganoon ba kaakit ang babaeng iyon sa iyo? I can't say that, in fact, I just went to eat with her. Hindi naman ganoon kabilis ang development, hehe, sabi ni Yang Chen na medyo nakonsensya siya, and to tell the truth, when he remembered. Sa gabing iyon, gusto niyang mamasyal sa ilog. Ang mga bagay, si Yang Chen ay mayroon pa ring ilang damdamin ng dugo. Sa araw na iyon, nalaman niyang may anak pa siya sa high school, kaya nagsisisi si Yang Chen, dahil interesado siya kay Tang Yan, at ang pamilyang maaaring mabuwag ay hindi masyadong maganda. Gayunpaman, mula sa maraming pagtatanghal ng Tang Yan, maaaring maisip ni Yang Chen na si Tang Yan ay dapat na isang solong ina. Sa ganitong paraan, pagkatapos magkusa si Tang Yin na ipakita kay Yang Chen, nadagdagan ang iniisip ni Yang Chen sa kanyang puso. Hindi inisip ni Yang Chen na siya ay isang konserbatibong tao. Hiyang-hiya siya sa magandang babae. Interesado pa rin siya. Ang lalaking gustong walang iniisip tungkol kay Tang Yan ay hindi natatangi sa panlasa, ngunit hindi siya matapang. Si Yang Chen ay isang normal na tao at may ganitong magnanakaw. Sa makatuwid, wala siyang balak na itago ang anuman. Natahimik sandali si Lin Ruaxi sa telepono at nagsabi. Alam ko, ngunit kung hindi ka uuwi para sa hapunan, huwag mong sabihin sa akin. Ah, bakit? Nagtaka si Yang Chen. Masusuka ako. Nang matapos si Lin Ruaxi, direkta niyang ibinaba ang telepono. Yang Chen Zaza. Kung ang asawa ng pamilya ay magkakaroon ng isang relasyon. Ito ay hindi maiiwasang umiyak at mabibitin, at least, pagtatalo tungkol dito, pakikipag-usap tungkol sa diborsyo, Lin Ruaxi ay mabuti, at higit sa lahat, bibigyan kita ng malamig. Mga salita. Saglit na hindi kita pinapansin, lumipas ang mga araw. Sa palagay ko ay hindi lubos na tinatanggap ang konsepto ni Lin Ruaxi sa pagiging asawa niya. Pagkatapos ng trabaho, nagmaneho si Yang Chen sa kalye ng Tanghao, at pagkatapos ihinto ang sasakyan, natuklasan ni Yang Chen na ito ay talagang isang lumang blok sa dagat. Ang klasikal na arkitektura ng iba't ibang mga estilo at ang malabato na mga gusali noong dekada 30s ay nagmumukhang na-diskerel ang buong blok mula sa mataong mundo ng dagat. Na para bang isa itong lungsod sa lungsod. Sa sandaling maghanap siya, nakita ni Yang Chen si Tang Yan, na kanina pa naghihintay. Isang itim na kwelyo na jacket. Isang puting cotton sweater, isang kulay abo na palda at isang kaakit-akit na grid ng itim na lace na medyas, na nakatapak sa isang pares ng maliwanag na pulang kristal na mataas na takong. Ang mahabang buhok na inilapag ay marahan na kumalat sa balikat. Ang makinis na mukha ng gansa ay kasing yaman ng mature charm ng mga babaeng oriental. Ang balat ng taba ng tupa ay mas mabuti kaysa sa puti ng sanggol. Ang dinastiyang Ming ay napaka-welcome at nabigla kaya't sumanib ito sa mga kalye ng mga kakaibang gusali sa likuran. Tulad ng mga katimugang bayan at mga ginoo na dahan-daang lumabas mula sa isang scroll. Nang makita si Yang Chen, ngumiti si Tang Yan at sumigaw sa kanya. Nilunok ni Yang Chen ang kanyang lalamunan, at talagang pinabilis ng kanyang puso ang kanyang pagtibok. Kahit noong una niyang nakita si Lin Ruaxi, hindi siya gaanong nasasabik. Ang ganitong uri ng babae na nabinyagan sa mga taon at nakikita ang mundo ng pulang alikabok. Ang pinakamaganda ay hindi ang kanyang hitsura, ngunit ang ugali ng pagtataas ng kanyang kamay, lalo na para sa mga kabataang lalaki na nakakita ng napakaraming tao sa mundo tulad ni Yang Chen. Ito ay lason. Mature na babae, mature na babae. Ikaw ang kailaliman ng mapang-akit na mga krimen. Sigaw ni Yang Chen sa kanyang puso. Huli ka, hindi ito isang bagay na dapat gawin ng isang ginoo, nakangiting sabi ni Tang.
Nakikita mo ba akong isang ginoo, parang isang ginoo? Tanong ni Yang Chen. Maingat na sinabi ni Tang Yan. Halos nakalimutan ko, hindi ka masyadong magaling, ngunit romantiko, hindi isang ginoo, ngunit tiyak na malazwa. Alam ni Yang Chen na ang ibig sabihin ni Tang Yin ay makipagkita ng ilang beses bago ito, at maraming mga tao na nagudyok sa kanya na magdala ng ibang mga babae upang magpakita sa kanyang mga mata. Obviously, sa paningin niya, playboy siya. Dahil maliwanag ka, paano ka magkakaroon ng lakas ng loob na yayain ako sa hapunan? Nakangiting tanong ni Yang Chen. Bahagyang umiling si Don Juan. I have been thinking about this issue. When I called you, I always asked myself, bakit gusto mong tanungin yung tipong lasyo pa rin, kahit niligtas niya ang buhay mo? I don't need to take risk. Pero napag-isipan ko na, natapos na rin kita, kaya in good faith na pumunta ako sa appointment alinsunod sa code ng babae. Pagkatapos nito, itinuro ni Tang Yin ang kakaibang kalye sa likuran niya. Go! Gusto kong kumain ka ngayon, siguradong hindi ka pa nakakain ng pagkain. Medyo sariwa ang pakiramdam ni Yang Chen. Kung ikukumpara sa ibang mga babaeng nakilala, si Tang Yan ay hindi gumawa ng anumang pagsisikap na itago ang kanyang tunay na nararamdaman. Damang-dama ni Yang Chen ang pagmamahal ni Tang Hao para sa kanyang sarili. At ang uri ng nagpupumiglas na mga emosyon. Marahil ang dahilan ng edad, Tang Yan masyadong maraming atensyon sa pagiging mahiyain ng isang babae, wala siyang pakialam na direktang ipahayag ang mga iniisip sa kanyang puso. Sa paglalakad kasama si Tang Yin, may mga maliliit na tindahan at maliliit na stall sa magkabilang gilid. Ang mga naglalakad sa kalsada ay paminsan-minsan ay titingin sa dalawang tao. Kahit na ordinaryo ang hitsura ng lalaki, ang babae ay nakakagulat na maganda. Hindi na kinausap ni Don Juan si Yang Chen. Palagi na lang ipinakilala ang iba't ibang tindahan sa magkabilang gilid ng kalye. Iba't ibang makasaysayang impormasyon at ilang mga kawili-wiling bagay tungkol sa mga tindahang iyon, at binanggit pa kung sinong matatanda ng pamilya ang may gagawin dito, mga anak. Ano ang trabaho ngayon? Nagtataka na tanong ni Yang Chen. Hindi ka magiging residenteng naninirahan dito. Hindi ako, pero dito nakatira ang lola ko. Ito rin ang hometown ng nanay ko. Mahilig akong maglaro dito noong bata pa ako. Ito lang ang Old Town Street na napreserba sa China, dahil ilang mga gusaling bato ang naging cultural relics. Natutuwa ako na bagamat wala na ang aking lola sa labas, wala na ang aking ina, ngunit madalas akong pumupunta dito para mamiss ang kanilang hitsura, sabi ni Tang. Hindi napigilan ni Yang Chen na sabihin. Ang iyong mga salita ay hindi tulad ng isang ina na may anak sa high school. Tila ito ay isang 28 taong babae. Napangiti si Tang Yan at sinabing, ayaw ng anak ko dito. Palagi niyang nararamdaman na patay na ito. Sinabi ko sa kanya na napakabata pa niya para maramdaman ang pamana ng kultura dito. Sa pakikipag-usap tungkol sa kanyang anak sa ganoong okasyon, walang dapat ikabahala si Tang Yan. Tapos dinala mo ako dito, sa tingin mo ramdam ko. Nakangiting sabi ni Yang Chen. Ako ay nasa 20s pa lang. Siguradong kaya mo, sabi ni Tang. Bakit? Nang iligtas mo ako sa bangko noong araw na iyon, ang nakita ko sa iyong mga mata ay hindi ang emosyon na dapat taglayin ng isang 20 taong gulang na lalaki. Bagamat ito ay panandalian, nakaramdam ako ng seguridad. Dun. Medyo hindi natural ang itsura ni Juan. Authentic. Ikaw ang unang lalaking nakita ko, kaya mababasa mo ito. Una, ang lalaking nagbibigay sa kanya ng katiwasayan. Muling nilunok ni Yang Chen ang kanyang lalamunan, pinapanood siya sa paligid, at patuloy niyang ipinakilala ang kalye kay Tang Yan, magaan ang bibig ni Yang Chen, ngayong gabi, mukhang isang dula. Pagkatapos maglakad sa madilim na kalye ng mahabang koridor ng panahon, ang kalangitan ay pumasok na sa gabi, at sinundan ni Yang Chen si Tang Yan sa isang bahagyang basag na eskinita. Sa paligid, ilang 40 watts lamang ng lumang estilo ang naiilawan. Bumbilya. Dinala ni Tang Yan si Yang Chen sa isang ramen stall at sinigawan ang isang matandang lalaki na humihila ng noodles. Joe.
Tumangala ang lalaking tinawag na Joe Uncle at ngumiti at sinabing, "Maliit, oh, gusto mo nang mamatay Joe, matagal ka na ba rito?" "Yeah, very busy recently, Joe, okay ka lang ba?" Mukhang pamilyar na pamilyar si Tang Yan kay Joe Shu, at humingi ng tulong. Nag-usap ng ilang salita sina Qiao Shu at Tang Xiaoxiao, at tumingin kay Yang Chen na may kakaibang hitsura. "Maliit na tuso, huwag mong sabihin kay Joe Shu." Ngumiti si Tang Yan ng mapagbigay at nagsabi, "Ito si Yang Chen, kaibigan ko, lalo na ngayon para dalhin siya para kumain ng ramen ni Joe, masasabi ko, ito ang pinakamagandang kainin sa buong dagat, hindi mapabulaanan ni Joe Shu ang aking mukha." "Hoy, hindi ka binata. Hindi ba play ang craft ni Joe? Pero, hindi ito kaibigan, napakasimple lang, maliban sa pamangkin mo, hindi ka nagdala ng ibang makakain," tumatawa. Hindi nahiya si Don Juan, "Joe, hindi ko siya boyfriend, pero malaki ang naitulong niya sa akin noong nakaraan. Sa tingin ko, hindi siya masyadong masama. Inaya ko siyang kumain ng hapunan. Masyadong maalay kumain ng ibang restaurant, kaya lumapit ka dito." Ngumiti si Tio Joe at nagsabi, "Hindi na ngayon, sigurado ako na magiging ako sa hinaharap," sabi ni Yang Chen, na kumukunot ang kanyang mga kilay at kumunot ang noo. "Binata, magdagdag ng lakas, si Xiao Xiao ay mas matanda kaysa sa iyo, ngunit maganda. At mabait na babae. Hindi ko pa nakikita ang aking matandang Joe sa halos buong buhay ko, kaya huwag palampasin ito." Nang makitang napahiya si Joe Shu, sinimulan niyang tulungan ang kanyang sarili sa pulang linya ng Tang Dynasty. Naramdaman ni Yang Chen na ito ay masyadong kabayanihan, at si Tang Yan ay nakangiti lamang sa gilid, hindi man lang nag-aalala. Nakaupo kasama si Tang Yan sa isang lumang mesa, nagsimulang hilahin ni Uncle Joe ang pansit para sa dalawa. Ang oras ay hindi hanggang sa gabi, ang booth ay masyadong desyerto, at ang paligid ay walang laman. Tumingin si Yang Chen sa likod ng noodles ni Joe Uncle, at ngumiti nang walang magawa. "Bakit hindi mo ipaliwanag? Malamang naisip ni Joe na may paa ako sa iyo." Ibinuhos ni Tang Hao ang kanyang sarili ng isang tasa ng madilaw-dilaw na berdeng tsaa at sinabing, "Hindi ba't palaging iyon ang gusto mo?" Sinabi ni Yang Chen, mapait ng ngiti. "Don Tang, hindi mo kailangang maging direkta. Ano ang pakiramdam ko na ako ay isang biktima, ikaw ay isang mangangaso. Kung virtual age, 38 na ako this year." Itinaas ni Tang Yan ang kanyang tasa ng tsaa at magiliw na kumilos. Ang bawat galaw niya at ang sira-sirang tanawin sa paligid niya ay tila biglaan at alternatibo. "Anong ibig mong sabihin?" Hindi maintindihan ni Yang Chen kung bakit biglang binanggit ng babaeng ito ang kanyang edad. Ang bagay na ito ay isang malalim na kinasusuklaman na bagay para sa karamihan ng mga kababaihan. "Wala akong gaanong oras para paglaruan ang sensasyon at paglaruan ito." Humigop si Tang Yan ng tsaa at tumingin kay Yang Chen ng may malinaw na mga mata. "Yang Chen, gusto mo bang marinig ang nararamdaman ko sa'yo?" Ang mga buko ni Yang Chen sa isang kamay ay tinapik ang mesa at tumanggo. "First time natin nagkita, dapat sa tabing ilog. Bad mood ako nung araw na yon. Nakilala kita at hindi ko binuksan ang mga mata ko. Gusto ko pang hanapin ako kahit isang gabi. Galit na galit ako. Na nagsuot ako ng isang piraso ng diamante bilang isang butones at ako ay may suot na damit. Sabihin mo na ikaw ay isang kebab. Bagamat sa tingin ko na ikaw ay kakilakilabot, kailangan kong sabihin na ikaw ang pinakahanga, at ang tanging nakita ko." Inayos ako pagkatapos, mapaglarong ngumiti si Tang Yan. Hindi nagsalita si Yang Chen, tahimik na nakikinig. "Nakilala ko mamaya, sa school ng anak ko. You are actually related to such a simple young female teacher. Nabighani ka pa rin yung babaeng teacher. I think you are bad enough. Mamaya, nakilala ko sa entertainment center ko. Kasama mo si Mo Chani. Magiging interesante sa iyo ang matalino at matinong babae niya. Hanggang sa matapos ang isang laro ng tennis, naiintindihan ko. Isa ka talagang masamang tao. Pero medyo iba ka, curious ako sa'yo.
Hanggang sa kalaunan ay hinarang mo ang mga magnanakaw para sa akin sa bangko. Napagtanto ko na kung bakit pareho kang pipiliin ni Lee at Mo Chani bilang isang masamang tao. Iniyukunitang ang kanyang ulo at nakangiting tumingin kay Yang Chen, makinig ka naman, I am so direct, kasi I have a feeling for you, so I will say it. Huminga ng malalim si Yang Chen at nagsabi. Ito ba ay isang palabas para sa akin? Nasabi ko na nga na wala akong masyadong oras. Sa isa pang 2 taon, 40 taong gulang na ako. Ang aking anak na babae ay maaari pang ang legal na ikasal. Sa loob ng 2 taon, ako ay magiging isang lola at isang lola. Kahit na ako ay ipapanatili ito, ako ay isang matandang babae lamang. Ang ngiti sa mukha ni Tang Yan ay unti-unting nahuhulog. Unfortunately, ang gusto ko lang makausap ngayon is actually a man who is younger than me. Sabi mo, paano ako hindi mag-aalala? Hindi inaasahan ni Yang Chen na ganito ang sasabihin sa unang formal na pagpupulong ni Tang Yan. May sasabihin sana siya. Narinig na lang niya na sumigaw si Zhou ng harapan, at may hawak na 2 mangkok. Dumating ang mainit na ramen. I still have nothing to do with it. I think you talk very hard. What did you say? You can't say that Zhou is not bad at the back. Si Kiao Shu ay nasa mabuting kalooban. Nakaamoy si Tang Yan ng ramen na may halong espesyal na amoy ng kulantro. Zhou, sinabi sa akin ni Yang Chen na gusto ko siyang ibabad sa mangkok, iniisip ko ito. Ubo. Nang humigop si Yang Chen sa kanyang mukha, siya ay naubo at umiyak at nagsabi. Walang nabubulok sa akin. Anong oras mo ako binasa? Tumawa si Zhou Tito at sinabing. Itong ramen, hindi talaga babae. Dati umaasa ako sa pansit para habulin ang nanay niya, pero nang maglaon, ang nanay niya ay ikinasal ng lola niya sa mayamang lalaki. Gayunpaman, gusto ako ng batang babae. Upang talunin ang kanyang namatay na matanda, at ito ay isang kabayaran sa aking puso. Natigilan si Yang Chen. Hindi ko inaasahan na ang mga matatanda ni na Zhou Shu at Tang Yan ay may ganoong nakaraan. Ngunit bilang isang anak, mas gusto ni Tang Yan ang karibal ng ama na ito kaysa sa kanyang ama, ngunit ito ay medyo kakaiba para kay Yang Chen. Matapos dumating ang ilang bisita, si Zhou Shu ay patuloy na naging abala, sina Yang Chen at Tang Yan ay nakain lang ng noodles ng ligtas. Hindi nagtagal ay kumain si Yang Chen ng isang malaking mangkok ng noodles at kahit na sopas sa tiyan, at komportable siyang umupo. Tumingin siya kay Tang Yan at mabagal pa ring ngumunguya. Napangiti siya na may bahagyang emosyon. Don Juan, naimbestigahan mo na ba ang background ko? Kumuha ng sopas si Don Juan at umiling. Hindi, bagamat interesado ako sa iyong nakaraan at background, sana ay sabihin mo sa akin, hindi ko susuriin. Tapos sabi mo maganda ang impresyon mo sa akin. Hindi ba't sinasamantala ko ito at pinatuyo ng diretsyo? Tanong ni Yang Chen. Ngumiti si Tang Xiaoran at nagsabi. Pagkatapos ay tatanungin kita ng ilang mga katanungan. Sagutin mo na ako ngayon. Kailangan mo lamang na sagutin ng tapat, oo, o hindi, paano? Hinawakan ni Yang Chen ang kanyang mukha. Ito ay orihinal na nagsiwalat ng iba't ibang uri ng enamel color dating. Tulad ng questionnaire. Hayaan si Yang Chen na hindi komportable na ang ibang babae ay masyadong aktibo. Gumawa ng inisyatiba, siya ay patuloy na iniindayog, at na ang babae, tulad ng ang mapagmataas na reyna, tumingin sa kanyang sarili na may mapaglarong tingin. Bueno, magtanong ka, nakangiting sabi ni Yang Chen. Mukhang masarap na kumain si Tang Hao, at pagkatapos ay kumuha siya ng isang piraso ng mababang magaspang na tuwalya ng papel na inilagay sa mesa at pinunasan ang mantsa ng langis sa kanyang bibig. Sa ilalim ng liwanag, ang kulay ng labi ng kanyang yinhong ay parang mga talulot ng rosas. Nang makitang hinihintay ni Yang Chen ang kanyang tanong, sinabi ni Tang Yan, ang una, may asawa ka na ba? Ang unang tanong ay nagpahinga kay Yang Chen at tumango, oo. Parang hindi nagulat si Don Juan. I have a daughter, we offset it. Second, you have a lover, and there are more than one.
Kinagat ni Yang Chen ang kanyang mga ngipin, oo. Oo. Wala akong lalaki. Kapag nawalan ako ng pera, sasabihin kong masama kang tao. Pangatlo, pumunta ka sa akin, at may ideya akong samahan ako sa kama. Diretsyong sabi ni Tang. Iniisip ni Yang Chen na sinusubukan ng babaeng ito na pasamayan ang kanyang mga hayop. Ngumiti siya at sinabing, oo. Humajijek si Tang Xiao, at ang mga luha ay lumabas ng nakangiti. Ang swaying-swaying ay hindi tulad ng marangal at kaakit-akit na high-class socialite sa weekdays. Para itong batang babae na tinutokso ng isang lalaki. Ano ang tinatawanan mo? Tinatanong mo, sinasabi ko lang sa iyo ang totoo, hindi ko pa nasabi kung gaano ako kamahal, hindi komportable na ngumiti si Yang Chen. Yang Chen, I found that you have an advantage. How can you be so honest? Kung magsisinungaling ka sa akin at magsinungaling ka, hindi ako magagalit. Pinigil ni Tang Yancheng ang kanyang ngiti. Hawak ko lang ang mentality ng paglalaro, gumamit ka ng hindi, totoo. Sumimangot si Yang Chen, dati akong nakikipagbiroan sa mga babae, pero ngayon, wala akong balak makipaglaro sa mga relasyon. Ito ba ay isang testimonya mula sa isang may asawang satyr? Nakangiting tanong ni Tang Yan. Inaamin ko na isa kang babae na malaki ang appeal sa akin, but the comments made me feel illusory. Kung hawak mo lang talaga ang mentality ng paglalaro, I think I should go now. Medyo boring si Yang Chen. Ang casual na ugali ni Tang ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na hinahamak. Biglang inabot ni Tang Yan at hinawakan ang kamay ni Yang Chen. Ang pinong mainit na haplos ay nagpaluhod kay Yang Chen, at ang katawan na kakatalikod pa lang ay tumalikod, nakatingin kay Tang Yan na nagtataka. Sumunod ka sa akin sa isang lugar, sabi ni Tang. Biglang naramdaman ni Yang Chen na hawak lamang ni Tang Yan ang kanyang sariling kamay, at ang ilang nanginginig, ito ay isang uri ng nalulumbay na damdamin. Nais siyang tanungin ni Yang Chen, magbubukas ba siya ng isang silid sa kanyang sarili? Pero kung iisipin mo, kung ganyan ka, mapapahiya ka. Sabi lang na kailangan mong umalis, at kapag nakinig ka sa silid, mapapahiya ka. Pagkatapos magpaalam kay Joe, umalis sila sa lumang block. Dahil pinalayas din ni Tang Yan ang kanyang itim na Land Rover, kaya nagmaneho si Yang Chen sa likod ng Tangyo, at tumakbo ng halos kalahating oras bago siya huminto sa Zhonghai. Malapit sa beach. Pagbaba ko ng sasakyan. Tumingin sa malayo si Yang Chen. Ang baybayin sa ilalim ng gabi, ang kahabaan ng mabuhanging dalampasigan, ang simoy ng hanging dagat na umiihip sa ginaw, at umaalingaw-ngaw ang pagkakasalubong ng mga alon at bahura. Ang Lune Crescent Moon ay nakabitin sa kanlurang bahagi ng kalangitan at bumabagsak kasama ang mga bituin sa ibabaw. Ang buwan sa buwan ay nakakaiyak, at ang asol na kalangitan ay mainit at jade. Ang ganitong uri ng tanawin, halos isang taon nang bumalik sa China si Yang Chen, ngunit hindi pa niya ito nakita. Ang ganda, sabi ni Tang, na obsessive na nakatingin sa inosenteng eksena sa gabi. Tahimik na tumanggo si Yang Chen, at hindi niya gustong ibuka ang kanyang bibig para sirain ang gayong katahimikan. Sundin si Tang Yan mula sa isang maliit na rampa patungo sa dalampasigan, dahan-daang lumalapit sa tubig. Kakaunti lang ang mga turista sa dalampasigan. Dahil gabi na, at paminsan-minsan ay may ilang maliliit na seafood barbecue stall na naiilawan sa hangin, bukod pa sa maalat na amoy ng karagatan sa hangin, pati na rin ang must ng barbecue. Hinubad ni Tang Yan ang kanyang pulang sapatos na may mataas na takong. Nakasquat sa kanyang kamay. Isang pares ng puting marmol na inukit sa isang pangkalahatang paa sa malambot na buhangin, nag-uunat ng mga braso, nakasandal ang kanyang ulo, ninanamnam ang hininga ng sariwang hangin. Tahimik na sinundan siya ni Yang Chen ng malayo, nag-iwan ng dalawang mababaw na bakas sa dalampasigan. Yang Chen, biglang huminto si Tang Yan, at sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang maliwanag na ngiti ang lumitaw sa maliwanag na mukha. Salamat, matagal na talaga akong hindi nakaka-relax. Wala akong ginawa, sabi ni Yang Chen. Alam mo kung bakit, tinanong lang kita tungkol sa mga tanong na iyon, sabi ni Tang. Umiling si Yang Chen.
Hindi mo ba ako naiintindihan? Actually, anong klaseng tao ka, hindi masyadong importante sa akin. Magugustuhan ng mga lalaki ang kagandahan ng mga babae, ang kagandahang loob ng mga babae, ang ugali ng mga babae. Pero ang mga babae sa lalaki, madalas walang dahilan. Kung tama ka, hahanapin mo. Hindi mo mababago ang orihinal mong intensyon dahil ayaw ng iba sa lalaki. Tinatanong kita ng mga yan. Mas mabuting sabihin na sinusubok ko ang sarili ko. Tumingin si Tang Yan sa direksyon ng dagat. Tinatangay ng simoy ng dagat ang kanyang buhok. Tahimik na tumayo si Yang Chen. Sa ngayon, ang mga damit ni Tang Yan ay tinatangay ng hangin ng dagat. Ang perpektong kurbo sa kanyang dibdib ay nagpainit kay Yang Chen, at kahit na ang sinasabi ni Tang Yan ay hindi masyadong mahalaga. Ang sama mo, may asawa ka, sumisigaw ka pa sa labas, hindi naman ako ang unang nakilala, kahit 3 beses kitang nakitang may kasamang iba't ibang babae. Iniisip ko, halatang pilit ka, paano ako magkaka-crush? Ikaw, hindi ba hindi ako sigurado na ganyan kang tao, kaya tatanungin kita, hayaan mong sabihin mo, sa tingin ko, kung magsasabi ka ng totoo, hindi ko maiwasang mangarap. Ikaw din, tapos. I really might have encountered someone who haven't met for more than 30 years. Bumalik si Yang Chen at nagtanong. Ang resulta. Hindi kita dinala dito. Lumingon si Tang Yan at ngumiti. Nahuli kita at dinala sa paborito kong beach. Dito ako dinadala ng nanay ko noong bata pa ako. Nangako ako. Nanay, kung isang araw ay nakatagpo ako ng taong gusto ko, dapat kunin mo ang lalaki at pumunta dito para makita siya. Huminga ng malalim si Tang Yan. Iyon ang nangyari noong 17 taong gulang ako. Ang sarili kong mga kamay ang nagwiwisik ng abo ng aking ina sa dagat na ito. Natigilan si Yang Chen, at hindi niya inaasahan na wala na ang ina ni Tang Yan. Hawakan mo ako, biglang tumingin si Tang Yan kay Yang Chen ng may malinaw na paningin. Gusto mo ako, hindi ba? Ang katawan ni Yang Chen ay matigas, at ang pagbabago ni Tang ay masyadong mabilis, na naiwan kay Yang Chen na walang paghahanda sa pag-iisip. Parang biglang bumaba ang diwata sa langit, at sinabi sa isang magsasaka, hawakan mo ako, at kung nangangahas kang parang tigre, kailangan mong manatili sandali. Tulad ng plano ni Yang Chen na sumulong at yakapin si Tang Yan, na nakatayo pa rin, ay biglang lumipad patungo kay Yang Chen. Si Yang Chen ay sinaksak ng malambot na katawan ni Tang Xingchen. Ang mga braso ni Tang Yan ay nakakabit sa leeg ni Yang Chen. Saglit na nag-alinlangan ang mga kamay ni Yang Chen, at sa wakas ay pinalibutan ang payat at baywang ng batang babae ni Tang Yan. Nararamdaman niya ang puno at malambot ni Tang Yan, at puno ang kanyang bibig at ilong. Ito ay kakaibang malambot na katawan ng babae at simoy ng dagat na may halong masarap na amoy. Ang katawan ni Tang Yan ay napakalambot at malambot kaya't si Yang Chen ay nakaramdam ng pagkabusog, na para bang ang buong katawan ng babae ay maaaring matuno sa kanyang katawan. Naramdaman ni Yang Chen ang pagsabog ng dugo nang maisip niya na maaaring makakatulog siya sa gayong babae ngayong gabi. Yang Chen, tumangala si Tang Yan at mamulong, ang kanyang kaakit-akit na mukha ay puno ng pamumula, at ang kanyang mga mata ay kumislap kay Yang Chen. Medyo nananaginip pa rin si Yang Chen. Ang unang petsa ng dalawang lalaki ay nagpatuloy sa hakbang na ito, at hindi siya makapagsalita. Yang Chen, nakainom ka na ba sa dagat? Mahinang tanong ni Tang Yan. Habang hinihintay na sumagot si Yang Chen, nagpatuloy si Tang Yan. Ang pakiramdam ng umibig sa isang tao ay kapareho ng pag-inom ng tubig sa dagat. Kapag ininom ang unang dagat, ito ay napaka-refresh, ngunit pagkatapos inumin ito, mauho at uminom ng tubig dagat, lalong nauuhaw. Natatakot ako sa sarili ko, mas nauuhaw ako kaysa sa karaniwang tao. Ano ang gusto mong malaman? Nakangiting sabi ni Yang Chen. Bagamat ang babaeng ito ay medyo mas malakas at matalino, ngunit sa pagkakataong ito ay napaka-cute nito, ignorante, na parang kasama ang isang batang babae na takot mawalan ng candy. Gusto kong malaman kung natatakot ka, natatakot ako na nauuhaw ako kaysa sa sino mang babae.
Dinilaan ni Tang ang kanyang mapupulang labi at nagpasikat ng makulay na apoy sa kanyang mga mata. Alam mo, wala akong masyadong oras. Dahan-daang ginamit ni Yang Chen ang kanyang mga daliri upang ihawk ang squat ni Tang Yinbay at dahan-dahan itong itinaas, hinayaan ang pares ng namumula na labi na maging parang pula ng hininga. Ngumiti ng masama si Yang Chen. Kahit anong puso o katawan, mas gusto ko kaysa sayo. Pagkatapos ng talumpati, hinalikan siya ni Yang Chen ng mariin. Basa, malamig at malamig, malambot at mabango, hayaang magulo ang cerebral cortex ni Yang Chen. Naninigas ang mga kamay ni Tang Yi. At hinawakan niya ang likod na leeg ni Yang Chen at nagkusa na magsama-sama, na para bang hinahayaan niyang makapasok ang kanyang mga labi sa bibig ni Yang Chen, nakadikit at tumugon ng awkward. Hinampas ng alon ang mga alon, at sa ilalim ng malalim na kalangitan, walang nakakarinig sa tibok ng puso na kumawala. Niyakap ni Yang Chenxi ang malambot na puwitan ni Tang Yufeng. Lubhang inis si Tang Yan, at hindi na ito napigilan ng katawan. Habang ito ay pilipit, mas mahigpit at malinaw ang pagkakadikit ng katawan kay Yang Chen. Sa sandaling ito, walang tao sa gabi. Kahit na ang lasing ay hindi nababato na tumakbo sa lugar na ito upang lasing. Ngunit si Tang Yan ay natatakot pa rin, natatakot na ang walang katotohanan at matapang na si Yang Chen ay nais na maging masaya sa kanya sa mismong lugar. Bagamat na ipahayag na niya ang kanyang sariling isip. Alam din niya na ang kanyang kabataan ay hindi gaanong, ngunit si Tang Yan ay hindi nangangahas na, gawing kama ang kama, at walang prinsipyong gumawa ng isang bagay. Yang Chen, hiniling sa kanya ni Tang Yan na hayaan ang kanyang passive na halik, at nakiusap ng ilang salita. Huwag dito, ayaw kong gawin ito. Anong gusto mo? Pabirong tumawa si Yang Chen. Itinuro ni Tang Hao ang isang gusali sa tabing dagat na hindi kalayuan. Pumunta ka doon, ang Fenglin Hotel ko, mabibili ko ito kapag gusto kong makita ang aking ina. Tumingin si Yang Chen sa gusali sa malayo na may ilang mga pagkakamali. Naisip ito ng ilan, kung paanong ang mga babaeng nakapaligid sa kanya ay may mas maraming pera kaysa sa kanilang sarili. Tila nakikita ni Tang Yan ang isip ni Yang Chen, may pakialam ka ba sa pera? Masayang tumawa si Yang Chen. Tsaka kung may pera ka, hindi mo gagastusin. Nang hawakan ni Yang Chen ang kamay ni Tang Yan at nagmamadaling maglakad papunta sa Seaside Hotel, tumunog ang cellphone ni Tang. Si Tang Yan ay kumunot at nakasimangot, kinuha ang kanyang cellphone at tiningnan ito, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng bahagyang kakaiba at walang magawang hitsura. Anong nangyari? Tanong ni Yang Chen. Inalis ni Tang Yan ang kanyang kamay sa kamay ni Yang Chen. I'm sorry, dito lang yata matatapos ang date ngayong gabi. Hindi, nanginginig ang puso ni Yang Chen. Ito ba ay binibilang? I hook up my anger, and this woman patted her to go gorgeously. Ngumiti si Tang Xiaoqiang at sinabing, ito ang text message ng aking anak. Umuwi siya at sinabing hindi na ako babalik para samahan siya ngayong gabi, at aalis siyang muli sa bahay. Tumakas sa bahay. Hindi napigilan ni Yang Chen na matawa. Grabe ba talaga? Umiling si Don Juan. Hindi mo naiintindihan. Hiyang-hiya ang anak ko. Hindi ko hinayaang mag-alala tungkol dito mula noong bata pa ako. Umalis ako saglit sa bahay dahil sa pag-aaral. Nakatira ako sa bahay ng iba nitong mga araw, kumukuha pag-aalaga ng isa. Anak ng kaibigan ko, hindi ko alam kung babalik siya bigla, yayain kitang lumabas. Pagod na siguro siya, at maraming salitang sasabihin sa akin, sasabihin ko, hindi ko kayang saktan ang puso ng bata. Natatakot kang malungkot siya, ngunit maaari kang umalis at umalis, hindi natatakot na mamatay ako. Nadismaya si Yang Chen. Tumawa at tumawa si Tang Yan, at tumingin kay Yang Chen na may mapaglarong lasa. Hindi mo ba alam na mahina ang isang babae, pero ang isang ina ay maaaring maging desperado para sa isang anak? Although I like you, but you compare with my daughter. Malayo pa naman. Pagkatapos magsalita ni Tang Hao, iwinagayway ni Yang Chen ang kanyang kamay at kumari pa ng takbo at nanguna upang umalis sa dalampasigan. Pagkaraan ng ilang sandali,
Pinaandar niya ang kanyang Land Rover. Bumantong hininga si Yang Chen, iniisip kung naghahanap ba siya ng ibang babae sa pagkasumpungin, at ang kanyang cellphone ay nabigla. Si Tang Yan ang nagpadala ng text message. Hello, sa susunod matatanggap ko na ang principal at interes. Numero ng puso. Si Yang Chen ay halos walang spray ng dugo sa screen ng mobile phone, at natanggap pa rin niya ang interes at interes. Kung nanatili siya hanggang sa dumating siya, hindi niya ito sisirain. Hindi pa naka-off ang telepono, at muling nag-vibrate ang telepono. Tiningnan ni Yang Chen ang numero at tinawag siya ni Liu Minggayo. "Namiss ko agad," tanong ni Yang Chen. Medyo tamad ang tono ng pananalita ni Liu Minggayo. "Yang Chen, libre ba ito?" "Hindi ko sinabi, on call lang," nakangiting sabi ni Yang Chen, naramdaman niyang dapat umiinom si Liu Minggayo. "Punta tayo sa bar at hanapin ako, may hihingin ako sayo ng tulong. Sabihin mo kung saang bar, pupunta ako kaagad." Si Yang Chen ay nangangailangan ngayon ng isang tao upang tulungan ang kanyang sarili na mapatay ang apoy. Malinaw, si Liu Minggayo, na matagal nang hindi nagtatagal, ang pinakaangkop na katulong sa kasalukuyan. Sinabi ni Liu Minggayo ang isang address. Naisip ito ni Yang Chen at hindi napigil ang tumawa. Nasa tapat lang ng beach na ito ang bar, at kailangan lang niyang maglakad para mabilis na makarating doon. Pagkaraan ng 10 minuto, pumasok si Yang Chen sa maliit na bar na pinangalanang Red Danube, at nang pumasok siya sa pinto, naamoy niya ang amoy ng insenso at alak. Ang isang maliit na paghahanap, nakita ko na ako ay nakaupo mag-isa sa isang sulok, at mayroong 3 bote ng whiskey sa mesa. Obviously, itong babaeng nag-iisang lasing, ang daming nainom ngayong gabi. Pinuntahan ni Yang Chen si Liu Minggayo at inabot at hinawakan ang kanyang mukha na may lasing na pulang mukha. "Anong ginagawa mo sa sobrang daming alak?" "I am doing public relations, itong alak, small meaning." Ngumiti si Liu Minggayo at ininom ang amber na alak sa tasa. "Call me, gusto mo ihatid kita?" Hindi siya pinigilan ni Yang Chen, dahil mukhang hindi lasing si Liu Minggayo. Lumiwanag ang mukha ni Liu Minggayo ng ilang malabo at malungkot na tingin. "Alam mo ba? I used to wait for that person, never bumili ng lasing sa bar, never really reveled with friends. Kahit ako pumunta dito, wala akong lakas ng loob na pumunta kahit saan. Natatakot ako na baka may kumausap sa akin. Natatakot akong makatagpo ako ng masamang tao. Kung totoo man, walang makakatulong sa akin na tanggalin ito." Tumangala si Liu Minggayo at tumingin kay Yang Chen. "Aniya, I am not willing. Naranasan na ng ibang babae. Namiss ko kasi. So today is a special attempt." Nakaka-disappoint talaga. Parang tumatanda na ako, umiinom ng alak, at walang tao. Handang i-hook up ako, hindi man lang ako binibigyan ng pagkakataong makita ang pagpanaw ng kabataan. Yang Chen Weiner. Talagang umaasa si Liu Minggayo na magtanghal ng isang bayani na negal iligtas sa kagandahan, hayaan siyang maranasan ang romantikong tulay ng isang batang mag-asawa na hindi pa nakakaranas. Bagamat siya ay wala sa ika-30, sila ay mga kabataan pa rin, ngunit talagang gusto nilang maging katulad ng mga batang mag-asawa ng mga mag-aaral, pakiramdam ni Yang Chen ay namumula sila. "Anong dapat kong gawin? Gusto mo bang maging bite ng mga tao na maging isang palabas? Hayaan mong asarin ka ng mga tao, sasampalin ko sila." Pabirong sabi ni Yang Chen. Umiling si Liu Minggayo at biglang sinabi na may bahagyang buntong hininga. "Hindi, kailangan kong maghanda ng iba pang mga plano." "Ano? May dala ka bang pera?" tanong ni Liu Minggayo. Natural na kinuha ito ni Yang Chen, naglabas ng isang card at ilang gusot na banknotes mula sa kanyang bulsa. "Hindi ka nagdala ng pera." Nakangiting tumango si Liu Minggayo, tumayo, at dahan-daang naglakad papunta kay Yang Chen, hinawakan ang leeg ni Yang Chen at sinabi sa tenga ni Yang Chen. "Huwag kang magbayad. Tumakas kami." Matapos pakinggan ang malambot ngunit umaagos na pag-uwi ni Liu Minggayo, mapait na ngumiti si Yang Chen. "Baby, hindi ito ang dapat mong gawin, paano ito katulad ng batang babae sa panahon ng pagrerebelde?
Tama ka, gusto ko lang maging rebelde. Gusto kong gawin ang isang bagay na hindi ko nabigyan ng pagkakataong gawin noon. Pwede mo ba akong samahan? Tumingin si Liu Minggayo kay Yang Chen ng may pag-asa. Naramdaman ni Yang Chen na ang babaeng nasa harap ng kanyang mga mata ay medyo malungkot, at ang kanyang pinakamahalagang bahagi ng bulaklak, dahil sa walang bungang paghihintay, ay naging bula. Kapag nais niyang punan ang mga pagkukulang sa nakaraan, maaari lamang niyang piliin ang hanggal na paraan na ito, ang paraan ng paglihis, marahil para sa kanya, kahit gaano kabaliw, ito ay lamang ang elehiya ng ginintoang taon. Hawakan mo ang kamay ko, huwag mong bitawan, determinadong sabi ni Yang Chen. Lumiwanag si Liu Minggayo sa kanyang mga mata at tumango. Pinandilatan ni Yang Chen si Liu Minggayo at naglakad papunta sa pinto ng bar. Agad na huminto sa pinto ang isang waiter ng police bar. Sir, hindi pa po nagbabayad ang babaeng ito, nakangiting sabi ng waiter. Nilinggan ni Yang Chen ang kanyang ulo at tumingin kay Liu Minggayo, at hinawakan ni Liu Minggayo ang kamay ni Yang Chen. Ngumiti si Yang Chen at tinapik ang balikat ng waiter. Little brother, maasim ka ba? Sinulyapan ng waiter ang kamay ni Yang Chen sa kanyang balikat at nalilitong sinabi. Hindi maasim, Ginoo, mangyaring huwag kaming mapahiya. Hindi naman mahirap, para lang maasim ka. Ngumiti si Yang Chen, at ang mga daliri ay marahang gumamit ng kaunting puwersa, isang bakaw sa magkasanib na balikat ng waiter. Hoy, nakahinga ng maluwag ang waiter, at napaatras siya ng ilang hakbang dahil sa matinding sakit. Pumunta ka. Sinamantala ni Yang Chen ang pagkakataon at hinawakan ang kamay ni Liu Minggayo at tumakbo palabas ng pinto ng bar. Lumingon ang waiter at nakitang tumakbo na ang dalawa ng malayuan at desperadong humabol ng ilang hakbang. Gayunpaman, nakaharang sila sa agos ng mga taong paparating at paalis. Bigla silang nawala sa kanilang mga layunin at maaari lamang magalit sa kanila. Malakas at sumisigaw, ngunit walang anumang bagay sa kalye upang matulungan siyang makahuli ng mga tao. Upang makatakas sa ganitong uri ng bagay, pamilyar si Yang Chen dito, at pinaalis ang isang waiter na walang karanasan sa pag-aresto ng mga tao. Ito ay masyadong madali. Si Liu Maiyo, na humihingal, ay tumakbo sa isang kalye at huminto. Mahal na Xiaoyo, ano ang nararamdaman mo tungkol sa karanasan ng Panginoong pagkain sa panahong ito? Tumingin si Yang Chen kay Liu Minggayo, na nakayuko at humihingal, at hindi maiwasang magtanong. You want to exhausted me. Narinig ni Liu Minggayo ang magarbong pangalan ni Yang Chen bilang isa pang kamag-anak, at ang kanyang mukha ay nahihiya, ngunit siya ay humihingal, ubo. Hindi ako kakain. Ulit sa susunod. Overlord Mill, sobrang pagod, tumatakbo ang puso ko ay tumatalon. Napabuntong hininga si Yang Chen. Kahit na gusto mong bumawi sa mga kabataan noon, bakit kailangan mong pagdaanan ang iyong pisikal na lakas? Kainin mo ang mga malupit at huwag tumakbo ng husto. Makukuha mo ang istasyon ng pulisya. Wala akong iniisip na ibang magandang paraan, sabi ni Liu Minggayo na may mapang-akit na pangungusap. Tumingin siya sa paligid at nakita niyang tumakbo ang dalawang lalaki sa dalampasigan at biglang lumiwanag. Yang Chen, nakaisip ako ng mga bagong paraan. Ito ay